iiwanan ka ni Kristo, itatakwil ka niya. Itatakwil ka niya. Sa unang kronika, basahin natin ang 28:9. Ang ikaw sa tuwing na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong Ama, at pagliguran mo siya ng sakdal na puso at ng pusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat na puso at nalalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Maliwanag ka nun, nagtatakwil ang Diyos pagka ikaw abusado ka. Itatakwil ka niya magpakailanman, sabi kay Solomon. Gayon din ang sabi ni Pablo sa bagong tipan, ang liwaliwanag nung nakasulat. Sabi ni Pablo, di nyo ba alam si Jesucristo nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Talagang may itinatakwil ang Diyos. Pag abusado ka, reckless ka, hindi ka sumusunod, binabaliwala mo ang kanyang aral, itatakwil ka niya, sabi ng Biblia. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timoteo, nung binibigyan niya ng warning si Timoteo, na ikay magkaroon ng dalisay na puso at ng magandang budhi, na nang ito'y itakwil ng iba, ay itinakwil sila sa pananampalataya. Basahin natin ang 1:19. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nanabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito ay si Himeneo at si Alejandro, na sila'y ating ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag malusok. Nang itakwil nila ni Himeneo at ni Alejandro ang mabuting budhi at ang pananampalataya, eh ano nangyari? Sabi doon sa 19. Nang ito itakwil ng iba sa kanila, napagbag sila tungkol sa pananampalataya, na sila ibinigay ko kay Satanas. Pinagparaya na kay Satanas, wala ng pag-asa ng itatakwil ka rin ng Diyos, gaya ng sinabi ni Pablo kay Pangalawang Korinto 13:5. Siguro sapat na muna yan, kapatid na Rancel. Kung kayo po'y interesado sa aral ni Kristo, nangyayaan kayo. Hindi naman tayo para magkaroon po tayo ng extra kaalaman na itinuturo ngayon ng maraming pastor. Yung kaalaman na yun ang magiging guide ninyo sa darating na panahon, kung ano ba ang relihiyong dapat mo aniban, saan ka ba dapat manatili. Mapag-aralan po natin yan sa ating mass indoctrination session. Hindi lang yan, pag-aral ka kabugas siya, 10 taong ka nag-aaral araw-gabi. Yan naman po, para matutunan natin ang aral ni Kristo. Nayayaan ko po kayong lahat, mga kababayan. At yan nga po ang ating liliwanagin kung sino yung may karapatang magturo sa atin nung kalooban ng Diyos sa langit. Baka kasi kung kani-kanino lang kalooban ng matutunan natin. Sabi ni Almeida, lumundag ng 3 lundag, lalayas ang demonyo. Kanino kalooban niya? Kalooban ba ng Diyos siya o kalooban ni Almeida Bisaya? Yung manghingi sa daan ng pera, may dalang sumpot sa bus. Kanino kalooban? Kalooban ba ng Diyos siya? Hindi nyo Katoliko, nakitanong nyo ng minsan yung lahat. Sino lang yung Diyos mo? Diyos kaya ng Diyos mo? Hindi ko lang aatake, tinatanong ko lang kayo. Have you ever wondered why you are doing this thing? Yun ba itinuro ng Diyos? Aral ba yun ang ating Panginoon na galing sa langit papunta sa lupa? Yun ang sabi ng dasal na dinadasal natin sundin ang kalooban mo, thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. O hindi, yun ang ating pag-aralan. Yung kalooban ng Diyos, yung doktrina. Kasi yung doktrina po, Kastila yun Ang kautugan ng doktrina, aral.
rin ang nakasulat aral po yun sa Tagalog. Ang doktrina ng ating Panginoong Hesus. Yan ang pag-aaralan natin. Sino po ang magtuturo sa atin? Kailangan ikuan. Kayo man, papasok kayo ng mag-aaral kayong abogasya. Siyempre, alamin mo kung yung teacher mo papasukan magtuturo sa kolehiyo talagang lisensyado. Kaya ang unang-unang may lookout doon yung may-ari ng eskwela. Tingnan niya kung pasado yung kanyang ihahayag na guro. Magtuturo sa iyo may karapatan dahil baka walang karapatan yun kung saan ka dalhin nun. Baka kung ano ituro sa iyo nun. Yan po ang ating aalamin ngayong gabi. Sino po ang magtuturo? Sino ang guro na dapat nating makilala? Umpisa po natin itong ating pag-aaral ngayong gabi. Yung guro na dapat magturo ng tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesus upang tayo'y makatiyak sa kaligtasan. Kailangan kasi natin ito Pagdating po kasi sa kaligtasan, maraming usapin dapat na malutas There are so many issues involved in the issue of salvation. Marami, iba-ibang mga reliyon, iba-ibang iglesia, iba-ibang tagapagturo. Sa Muslim, si Muhammad. Sa Seventh-day Adventist, the authority that they acknowledge is Ellen G. White. Sa Iglesia ni Cristo, ang sugong si Manalo. Yan. Yun ang nagtuturo. Sa Katoliko, ang pangkalahatang nagtuturo raw ay ang Papa sa Roma. Sinasabi yan ng Aklat Katoliko, mga kababayan, na ang nagtuturo, nagpo-promulgate ng mga dogma, mga kung ano-anong mga turo ng Iglesia Katolika ay ang Papa sa Roma. At kung tayo magagalit, hindi po pang-aatake ito. Ito po yung pagsasabi lang ng totoong nasa liksik namin sa reliyon. That when it comes to faith, ang nagtuturo at walang mali ay ang Papa lang sa Roma. Ang nagsasalita ng Papa ex cathedra ay ligtas na sa Roma. Siya ang inyong pakinggan na aklat po ng Katoliko. Ang sabi ganito, ang Iglesia Katolika Romana ay iisa sapagkat siya'y nagkakaisa sa banal na pananampalataya. Ang lahat ng kaanin niya'y umaalinsunod sa iisang naming aral at katotohanan ng lahat. Nagkakaisa siya sa pamahala. Ang pinakapuno ng buong Santo Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Yun ang pinakapuno nila, ang Santo Papa sa Roma. Therefore, the authority that they look upon to is the Pope in Rome. Kaya pating pagdating sa aral, kahit anong sabihin ng Papa, naniniwala na sila agad na yun ay totoo. Na pinakikinggan ay si Ginoong Manalo. Sa iba't ibang mga iglesia, ganun din. Yan pagpapigay ko lang sa inyo ng premise, mga kababayan, para magkaroon kayo ng ideya sa kalakalan ng mga relihiyon dito sa lupa. Ngayon, maaaring itanong dito sa amin naman, sino naman kaya ang aming puno na nagtuturo sa amin? Yan na po ang ating lulutasin ngayon. Ang guro, tagapagturo ng pananampalatayang Kristiyano para tayo ay tiyak na maligtas ayon sa Biblia. Kung tayo sasampalataya, ito ang ating ikaliligtas. Sino yan? Yan po ang ating aalamin. Ngayon, pagka po Biblia ang ating pag-uusapan, mga kapatid, dito marami kang mababasang guro. Kaya mo, tututol kayo kung nakapagbasa na kayo ng Biblia. Maraming mababasang mga guro sa Biblia. Isa dyan si Moises. Si Moises ay guro
nagturo sa bansang Israel. Bukod kay Moises, meron pang iba't ibang mga naging guro sa Israel. Mga namuno sa Israel. Nagturo ng pananampalataya. Pero, ang ating punutasin ay itong ating panahon. Sino ngayon ang guro? Marami kasi ito eh. Ang mga propeta ng Diyos nagturo rin eh. Sa Biblia, kung Biblia pag-uusapan, hindi natin pinag-uusapan ngayon yung mga iba-ibang relihiyon muna. Sa Biblia muna tayo, let us concentrate our studies on the facts that is being taught to us by the scriptures. Sino ba yung guro na dapat nating kilalanin? Sa ating panahon, kasi may iba-ibang panahon niya. Panahon ng mga tao, sa Diyos. Ang Biblia mo inahahati sa maraming panahon. Panahon ng patriarka, panahon ng Israelita, panahon ni Juan Bautista, panahon Kristiyano ni Kristo at mga apostol, at panahon sa kabila pa ng mga Kristiyano o ng mga apostol at mga ng ating Panginoong Hesus. Ito nga yung ating panahon. Sa ating panahon, mula ng magkatawang tao, si Juan Bautista o ang ating Panginoong Hesus. Sino ang dapat nating kilalaning guro ng ating pananampalataya? Pakinggan nyo, ang sabi ko ganito sa isang talata ng Mateo 17. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagpaturayo siya sa harap nila, nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, tinutulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na at sumunod si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo dumito. Kung ibig mo, gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Ang isa'y sa iyo, ang isa'y kay Moises, at ang isa'y kay Elias. Samantalang nagsasalita siya, narito isang maninig na alapaap ay lumilin sa kanila, at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito